Hello mga Lods, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Welcome po kayong lahat sa ating channel. For today's vlog is ipapakita po namin kung paano namin in-install ang metal paring mga Lods, no? Para sa Hardiplex, no? Kasi ngayon, maraming nagsasabi na hindi na talaga advisable yung Hardiplex natin, no? Kaya ipapakita ko po sa inyo guys kung ano ang technique natin para pwede pa rin gamitin itong Hardiplex kahit maraming beses na maglilindol mga Lods. Po mga Lods, yan po ang ating tinatrabaho ngayon. Yan. Ito po ang una nating project mga Lods. Tapos na po dito, no. Kublight na lang po ang kulang at saka pintura, no. At saka yung mga trellis niya, walang mga trellis to kasi short sa budget. Ngayon mga Lods, ito po ang ating tinatrabaho ngayon, no. Ito po yung ating center light, no, yung kumbaga chandelier. At saka yung small light dito, apat na light, no, yung design light natin. At saka may light po dito mga Lods. Yan. Ito po ay down, no. Kumbaga cob ceiling natin. Cob ceiling natin yung sa gilid natin mga Lods para pwede natin siyang lagyan ng cob light. Yan po ang ating design mga Lods. Ayan po mga Lods. Prepare na po natin yung ating down. Yan po mga Lods, yung round cube natin. Yan, naka-prepare po yan. Ginamitan natin siya na flat bar mga Lods, no? Yan, symbol natin, naka-welding yan. Kasi mga Lods, noon, wala sana itong mga Lods, yung time na wala pang mga lindol, ganyan. Kasi ngayon mga Lods, sobrang delikado na kapag mag-cob ceiling tayo, tapos hindi natin gagamitan ng ganito mga Lods. Kasi kumbaga ito ang nagbibigay safety sa ating cob ceiling mga Lods. Kasi ano na ngayon palagi na lang naglilindol, kaya para maiwasan natin bumagsak yung ating ceiling mga Lods. Ayan, papakita po natin ngayon. Ayan na po. Ganito po ang natin ang installation sa ating mga paring mga Lods. Ayan. Ganito po natin i-install ang ating ceiling para mga Lods, mas matibay yung ating ceiling. At saka dito mga Lods, yan po ang lalagyan natin ng chandelier. Naka-prepare na po yan. Yan, yung wirings natin mga Lods, naka-install na po lahat dito. Tatakpan na lang po natin ito. Yan. Ito pong main natin. Itong main natin, no. At saka yung ito mga Lods, yung sa A1 to 4 na lights, no. At saka ito po yung B1 to 4 lights natin. At saka ito pong para sa cob light natin. At saka dito po yung mga switch at saka sa outlet natin, no, sa ibaba. Yan. Ito po, yan. Ganito po katibay ang ating mga Lods, kasi dapat mas matibay yung ating mga Lods. Lagyan natin dito mga Lods, oh. Dito po kasi natin ikakabit yung ating brace sa ilalim, no, yung sa round cube natin. Ayan. Nakaano po yan, lahat yan. Ayan. Ito po ang ating center brace natin, no. Ayan. Para mas matibay po ang ating Ayan. Church po itong mga Lods, no. Yan po ang unang trabaho namin. Yan. Tapos na po yan. Ayan. Yan yung cob natin mga Lods. Dito mga Lods, lagyan pa natin to ng dito. Ayan. Para mas maganda tignan. Yan, gagamitan po natin siya ng lawanit mga Lods para mas malambot siya i-round natin. Ayan. Maganda po tignan yan. Yan na po ang preparation natin, no? Installation sa ating metal paring. Yan, magtatap-tap na po tayo, no? Maglalagay na po tayo ng yung kumbaga Hardiplex. Lagay na po natin, no? Yung iba na
nagsasabi na hindi po advisable ang ating hard flex ngayon. Hindi po totoo yan. Kumbaga yung hard flex natin, talagang mas matibay yan, no? Sa mga nagsasabi mga lods na itong hard flex is hindi na po advisable sa ngayon kasi madalas na pong maglilindol. Hindi po yan totoo mga lods kasi yung depende po yan sa pag-i-install ng hard flex. Kung kagaya nito ka mag-i-install ng hard flex mga lods, siyempre malayo sa bagsak nito. Kasi karamihan po kasi yung sinasabi nilang bumagsak yung hard flex, hindi po yun hard flex mga lods. Primaflex po yun mga lods, no? Magkaiba po ang quality ng hard flex at saka Primaflex. Ayan. Ayan na po ang ating wiring installation mga lods. Ayan. Preparado na po siya, no? Prepare natin lahat dito para pag mag-tap-tap na tayo dyan, hindi na tayo makaakyat dito mga lods. Kaya ready na po ito lahat mga lods. Check na po yan, check na po natin yan. Dapat kasi mga lods, kapag ganitong trabaho natin mga lods, no, wirings dapat double check natin para sure na wala talagang aberya. Kasi mag-open ito mga lods, wala na yung hindi na madaanan papasok dito sa taas mga lods. Yan. Yan na po. Para mas matibay yung ating mga lods. So, ayan. Kakabit po yung zipper lens natin dyan sa taas. Yan po. Noong hindi pa pumasok dito ang lindol, no, dito sa Davao de Oro mga lods, wala sanang ganito mga lods. Ganito wala na sana ito. Dapat sana pagkatapos nating pagtap-tap ng hard flex dito sa ilalim, paring na yung gamitin natin, i-rebits natin dito sa ceiling. Tapos kumbaga doon na tayo magbuo ng ganito mga lods, no, yung round natin dito, round cube. Kaya ngayon mga lods, madalas nang bumalik dito ang lindol mga lods, kaya for safety, no, lagyan natin ng ganito para dito tayo kuha ng lakas, no, sa itaas. Yan. Ayan. Dito tayo kuha mga lods. Yan. At saka dito sa center natin, lagyan natin ng para mas matibay siya mga lods, kasi sa ilalim nito mga lods, merong chandelier sa ilalim nito mga lods. Yan. Kakabit yung chandelier natin. Abangan nyo lang po mga lods ang susunod na step natin sa trabaho natin dito. Sa mga baguhan po sa ating channel mga lods, paki-follow na lang at saka paki-subscribe sa ating YouTube channel, no? At saka paki-click na lang din sa ating notification bell para updated po kayo sa ating susunod na video. At saka mga lods, abangan nyo po ang susunod nating video kung paano natin tatapusin itong ating top ceiling. Maraming salamat po and God bless.